Balik po tayo dito sa Senado at sa puntong to makausap po natin sa linya ng telepono si Attorney Odessa Bernardo, abogado po ni TRC Director General Dennis Cunanan. Magandang hapon po, Attorney Bernardo. Magandang hapon din, Jiggy. Yes, good afternoon. Apo, at ma'am, dito po sa naging pahayag ni Ginoong Cunanan sa Blue Ribbon na hearing kanina, may mga nakapon na po na conflicting siya, yung mga statements niya, conflicting sa statements ng iba whistleblower, particular si Ben Horloy. Ano po ang masasabi niyo rito? We feel that his statement is not inconsistent with the statement of Mr. Ben Horloy. Ang pagkakatanda ko, ang sinabi ni Ben Har, ibinigay niya yung sinasabi na paper bag kay Evelyn De Leon at nasabi din niya na nakikipag-transact di umano kay Mr. Cunanan ay si Evelyn De Leon, ang diretsong nakikipag-transact at hindi siya. Ang sinabi niya, pinaprepara sa kanya yung bag, inilagay niya sa table at hindi naman niya nakita in between kung ano na nangyari, hindi ba? Merong lapse of time. So, hindi naman idinideny ng kliyente namin sa pagkakatanda ko sa testimonya kanina na hindi siya nagpunta doon sa JLN office. So wala akong nakikitang inconsistencies doon. And in fact, naniniwala naman kami na hindi naman makaka-apekto yun sa testimonya ng aming kliyente kasi ang kaniyang testimony ay para patunayan na ang tatlong senador ay involved doon sa PDAF scam. Yun ang pinupunto ng kanyang testimonya. Oho. Apo. At ito pong itong tatlong senador na Senador Jigo Estrada, Juan Ponce Enrile at Bong Revilla, marin po nilang tinatanggi. Partikular po itong si Senador Jigo Estrada, nabanggit po niya na kumbaga hindi niya gagawin na tumawag kay Ginoong Cunanan at sa telepono i-verify niya, kukumpirmahin niya yung kanyang pirma. Ano po ang masasabi niyo rito? I-clarify ko lang, no? Yung testimonya ni Dennis, ni Mr. Cunanan, nagsasabi na siya ang tumawag dahil siya ang nagbe-verify sa mga dokumento. Kaya hindi tama yung sinabi ni Senator Estrada na siya ang tumawag. Doon po sa mga issue naman ng biyahe, may sinasabing iba't ibang biyahe ito si Ginoong Cunanan, out of the country at yun nga po yung White Plains na bahay, bagamat nakadeklara o nakatitulo sa kapatid niya. Ano po ang reaksyon niyo dito? Yan naman kasi mga issue na yan, side issue na yan eh. Inilalayo na dun sa main issue ng pinag-uusapan ngayon sa hearing sa Senado. At yun naman sa mga travels niya, meron naman siyang binigay na certification galing sa kanyang organization na nagpapatunay na yung mga travel niya ay sagot ng organisasyon ang mga gastos sa aeroplano, pati ang kanyang mga hotel expenses. So, naibigay naman yun kanina, yung certification sa Secretariat ng Senate. Hindi po ba? Binigay ho namin kanina yung certification na yun. At yun namang issue dun sa bahay, dati na ho namin nasagot yan. At in fact, nagbigay ho si Mr. Cunanan at inauthorize niya ako na ibigay yung kopya ng pagkakabili sa bahay na to ng kanyang kapatid, pati yung loan document pertaining to the house of his brother. So, ilang araw na rin issue yan at napatunayan naman niya yan. At dito nga po sa nabanggit din ni DOJ Secretary Leila De Lima kanina na parang pagbalik nila sa opisina, saka po ayusin yung mga papeles. Ang konteksto po nito, yun nga ho nga, parang hindi magkakatugmang pahayag ni Ginoong Luy at ni Ginoong Cunanan. Ano po ang masasabi niyo rito? Hindi ko narinig na nagsabi si Secretary De Lima ng ganoon. Pero yun lang naman kung sabihin ng mga taong bayan o ng mga tagapakinig o nanonood o ng mga senador na may inconsistencies, nagpapatunay din yan na hindi yan pinapakailaman ng Department of Justice ang testimonya ng mga testigo. Hindi ba? Ibig sabihin, hindi naman nila... Panguling salita po,
Yes, yes. Go ahead, attorney. Sorry. Meron lang konting delay, pero sige, go ahead po. Yan, ulitin ko, nagpapatunay lang na hindi yan pinapractice yung mga testimonya ng mga witnesses natin. Hindi ko ba? Pero hindi ko narinig yung sinabi ni Apo. Secretary De Lima na yun, kaya hindi ako makapagbigay ng komento sa ngayon. Apo, attorney, gaano po kayo ka-confident na matibay itong mga payag ni Ginoong Cunanan na doon sa mga nasasangkot na mambabatas sa pork barrel scam? Kumpiyansa kami na matibay yung kanyang testimonya kanina. In fact, meron nga siyang mga pinakitang mga dokumento na nagsasabi na yung mga senador ay nag-endorso at doon sa endorsement letter na yon nakapangalan na doon, nakasaad kung anong mga foundation or NGOs ang kapupuntahan ng kanilang PDAF funds. So, hindi, yun ang magpapatunay na hindi implementing agencies ang may kasalanan o wala silang kinalaman dito sa PDAF scam na to. Kami, kumpiyansa kami sa testimonya niya. Opo. At panguling katanungan, pahabol lang po. Kanina nagtanong si Senador Miriam na kung nadiskubre na ni Ginoong Cunanan yung mga kickback na yan sa kanyang ahensya, bakit ho hindi pa siya nagsiwalat o binulgar niya mga pangyari na ikwento ho ba yun ni Ginoong Cunanan sa inyo kung naihayag po ba niya sa inyo yon? Hindi po namin napag-usapan yung ganyang bagay kaya hindi ako makapagbigay ng komento. At ulitin ko po, ng mga panahon na yon ay Deputy Director General si Mr. Cunanan. Hindi po siya yung Director General. At katulad ng testimonya niya, nung maging Director General siya, nakita niya yung magnitude nitong PDAF na pumapasok sa TRC. At ginawa niya yon ng kaukulang aksyon. And in fact, katulad ng testimonya niya, sinabi niya na binlacklist niya ang halos 44 o 47 NGOs na hindi nag-liquidate, hindi nag-submit ng mga kaukulang dokumento. Kaya binlacklist niya yon. Iyon, magpapatunay na hindi siya kasama dito sa PDAF scam na to. Napaka-inconsistent naman yon para sabihin na ako tumatanggap si Mr. Cunanan and yet binablacklist niya yung tinatanggapan niya ng mga kickback o commission. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Attorney Odessa Bernardo, abogado po ni Ginoong Dennis Cunanan. Maraming salamat. Maraming salamat din po.